Hello po mga kaalam, magandang araw po sa ating lahat, sa inyong lahat. For today's video, pag-uusapan natin or share ko sa inyo yung experience ko kay Owa noong pinabayaran ko siya sa kapatid ko sa Pilipinas. So, bago po yan, kung bago pa lang po kayo sa channel na to, please subscribe po sa channel and pa-like po ng video and pa-share na rin po doon sa mga kapwa natin OFW na merong the same na problema sa akin. So, bali, ito po yun. Maraming salamat po. Bali, ganito po yun. Nung nandun ako sa Saudi, inabot ako ng almost 5 years na hindi ko alam na hindi pala bayad yung aking OWA contributions. Bali, ganito yun. Ang OWA contribution kasi natin is good for 2 years yan siya. Kung 2 years yung kontrata natin, so 2 years din tayong covered kay OWA. Importante si OWA kasi hindi natin alam sa pagtatrabaho natin dito, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa araw-araw, sa future. So, parang life insurance natin yan siya. Kaya, importante na member tayo kay OWA, what if? Siyempre, ayaw naman natin yun. What if lang? So, hindi natin alam eh. So, siya lang nakakaalam. Ngayon, ako kasi, bali ang nangyari, 2017 ako dumating sa Saudi. Ngayon, nag-extend ako, hindi ako umuwi. Bali kasi, dapat yung OWA 2017-19 kasi 18-19, 2 years. So, hindi ako nagpa-verified ng kontrata. Nag-extend lang ako kay amo. Hindi kami pumunta ng Polo. Hindi kami nag-verified ng contract sa Polo. Kaya hindi pala nabayaran yung aking OWA contribution. Pag ganun pala, voluntary, ikaw mismo ang magbabayad ng inyong OWA contribution. So, dati hindi ko alam yun. Ngayon, na-curious ako nagbakasyon ako 2022, hindi pa rin ako nagbayad. Pagdating ko ulit, pagbalik ko, doon na ako parang na-curious na sabi ko, tingnan ko kaya yung OWA contribution ko. Nung tiningnan ko siya sa app, inactive na talaga siya. So, bali, kailangan ko na siyang bayaran ulit. Kasi, matagal-tagal na, 4 years na rin na hindi ako, magpo 5 years na hindi ako active kay OWA. So, actually, pwede magbayad online. Pwede siyang i-renew mismo doon sa app ni OWA. Pero, kapag matagal ka nang hindi active, kailangan mo nang pumunta sa office ni OWA. So, yun ang nangyari sa akin. Kasi 4 years na siya na hindi ko nabayaran. Kaya, kailangan ko na pumunta mismo sa branch. So, yun. Ngayon, sinubukan ko. Hindi na talaga siya pwede. Nakalagay na talaga doon, kailangan ko na daw pumunta sa branch. Ngayon, inandiyan sa Saudi ako. Hindi naman ako makapunta sa Jeddah para mag-renew magbayad ng OWA. Malayo-layo. Ngayon, ang ginawa ko, yung kapatid ko nasa Manila kasi mas madali kasi pag sa Manila, 'di ba? Syempre, mama ko nasa probinsya tapos bibiyahe pa siya na medyo malayo-layo din. Kaya ang ginawa ko na lang, yung kapatid ko, inutusan ko pumunta sa OWA magbayad ng aking contribution. So, pag pumunta kasi doon, meron yung mga requirements na kailangan dalhin. So, bale, nung time na yun, yung pumunta yung kapatid ko, meron siyang mga dalang documents. So, ito yun. Una, yung copy ng passport ko. Ako kasi, ugali ko, bago ako malis ng bansa, talaga nag-iiwan ako ng mga Xerox copy ng mga documents ko. Ito yung passport ko, yung OEC, yung kontrata, nag-iiwan talaga ako niyan. Ugali ko na talaga yan. So, kaya, pinadala ko sa kanya yung copy ng passport ko, yung OEC, meron siyang kontrata,
pati yung ikama ko sa Saudi, pinicturan ko, sinend ko sa kanya, at pinaprint ko sa kanya. At ito pa, guys. Mga kaalam, ang sabi naman ng kapatid ko, hindi naman na daw hinanap sa kanya. Pero ako kasi gusto ko yung hindi siya pabalik-balik. What if mapunta siya sa teller na medyo mahigpit, hanapan siya. Gumawa ako ng authorization letter na may petsa at pirmado ko, pinicturan ko, pinigay ko sa kanya, at yun dinala niya doon sa office ni OWA. May dala siyang authorization na galing sa akin. Pero sabi ng kapatid ko, hindi naman na daw yun hinanap sa kanya. Bale, ang hinanap lang talaga sa kanya, lang talaga ako mag-isip kanya lang talaga. Bale, ang hinanap lang sa kanya, copy ng passport ko, tapos kontrata, kasi kailangan, may filled up man kasi ng mga papel pagdating doon, kontrata, and yung aking OEC. Yun. Basta, ang pinaka-importante, passport tsaka kontrata. Kasi yung pangalan ng employer ilalagay doon. And, importante, of course, pera. Dati, ang bayad pa lang noon, 1,375. Ngayon, tumaas na. Kulang-kulang 1,500 na yan. So, 1,400 plus. So, kailangan maganda ng 1,500. Pambayad ng OWA. And ngayon, sobrang dali lang ng transaction daw. Pagdating niya doon sa OWA, filled up siya ng form, and then naghintay na siya ng number niya. Tinawag siya, bayad, ganon. Bigay ng mga documents, ganon. So, bale, pinahanda ko pa pala siya ng ID niya. Sabi ko, magdala ka lang ng valid ID mo para ready lang, ganon. So, yun mga kaalam, mga kabayan, importante po na member talaga tayo ni OWA. Kasi kung hindi natin alam what if may mangyari, or hindi naman natin gusto yan, syempre. Pero, mas maganda na yung handa tayo. Kailangan, kung hindi natin kayang pumunta dito sa ating mga kasi syempre lalo na pag nagtatrabaho ka sa bahay, hindi mo naman basta-basta hindi natin ma-please yung mga lahat ng amo na pumunta sa magbayad sa Apollo. So kailangan tayo na lang kung pwedeng hingiin mo sa amo mo, kasi mag-extend ka naman sa kanya. Kasi ako dati binigay talaga ni amo nung sinabi ko na magbabayad ako ng insurance ko, binigyan niya ako ng 100 real pambayad. So hindi lahat ng amo ganito. So kung ikaw na lang magkukusa ka talaga, good for 2 years yan siya. And in fairness, pumunta yung kapatid ko ng umaga sa Pilipinas. Paggising ko dito sa Saudi, which is mga around 1 o'clock or 12 sa Pilipinas, is updated na siya. Active na ako. Nakita ko nakalagay na sa aking app na active na ako kay OWA. So, ganun lang siya kadali, mga kabayan. So, kung ikaw nakita mo na hindi ka na active kay OWA, pero kung kaka-expired pa lang, let's say kakatapos lang ng 2 years, i-renew mo sa app, pwede pa yun. Ang mode of payment noon is through GCash, Maya, ganun. Oo. Pero pag matagal na kasi, yung akin kasi almost 5 years na, kaya kailangan ko na talagang pumunta sa OWA office para magbayad ng aking contribution. So, ganun po yun siya. So, yun lang yun for today's video. Sana may natutunan kayo, and sana sikapin natin na active tayo kay OWA, kasi life insurance natin yan. Okay? Habang tayo nandito nagtatrabaho, kailangan natin yan. So, yun lang po yun. Thank you for watching. Sana po may natutunan kayo. And please subscribe po sa channel. And palike na rin po ng ating video. Maraming salamat po. God bless.